Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Katulad ng narinig natin sa pasimula ng ating banal na misa, sinisimulan po natin ngayon ang panahon ng Adbyento. Ang simula ng panibagong kalendaryo sa simbahan. At sa panahon ng Adbyento, muli tayo ay maghahanda ng ating mga sarili. Ihahanda natin ang ating mga sarili sa paggunita natin sa unang Pasko at maghahanda rin tayo doon sa sinasabing ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. At ang ating mga pagbasa ay nagpapaalaala sa atin kung papaano tayo dapat maghanda. Hindi ito isang uri ng paghahanda na parabang ningaskugon lang, sa umpisa lang, masigasig, masipag, talagang ginagawa ang lahat ng paghahanda sa umpisa. Pero habang tumatagal, naiinip at nababaliwala na ang paghahanda, bagkus nagpapabaya. Hindi po iyon ang uri ng paghahanda na ipinapaalaala sa atin. Ang paghahanda na sinasabi sa atin ay paghahanda kung saan sa bawat sandali ng ating buhay, bawat oras, bawat araw, tayo'y dapat alerto. Tayo'y dapat handa. Kung papaanong sinasabi sa Ebanghelyo ang isang kwento tungkol sa isang tao na naglakbay sa malayong lupain at sa kanyang paglalakbay, ipinagkatiwala niya ang kanyang lupain, ang kanyang ari-arian sa iba't ibang mga katiwala at naglagay siya doon ng tagapagbantay. At sinigurado niya na itong tagapagbantay na inilagay niya sa kanyang ari-arian ay palaging gising. Nagkakaroon ng pagpapalitan ng oras ng pagbabantay, pero dapat siguraduhin ng bantay na ito na hindi siya tutulog-tulog. Kasi katulad ng sabi ng Ebanghelyo, maging mapagmatyag kayo, maging mapagbantay kayo, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay maaaring mangyari anumang oras, anumang araw. Maaaring sa pagdilim, maaaring sa hating gabi, maaaring sa madaling araw, o kaya'y sa umaga siya dumating. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Napakahirap kapag dumating ang ating Panginoon at maabutan tayong tulog. Kaya magandang gawing practice yung kapag tayo ay nag-a-attend ng Mass. Sa pagdiriwang ng banal na misa, ang hinihingi sa atin ay ang ating full and active participation. Kapag ang pari ay nagbibigay ng kanyang refleksyon, ng kanyang homilya, dapat talagang nakikinig tayo ng mabuti at hindi natutulog. Di ba magandang practice? Kasi baka maratnan tayo ng sinasabing pagdating ng ating Panginoon ng tulog. Yung isang parabang magandang practice din, ginagawa na ito sa maraming school, sa maraming mga offices, yung earthquake drill. Kapag narinig yung sirena, yung siren, kailangan automatic yon sa mga estudyante sa school. Alam na dapat ang gagawin. Alam kung saan pupunta. Alam kung saan magko-cover. Paano kung yung estudyante tutulog-tulog? Napakahirap, di ba? Kaya ito ay isang parabang magandang paalaala sa atin. Darating ang Panginoon
at siguradong siya'y darating. Pero wala nga lamang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Kaya ang palaging paalaala, maging handa. Maging alerto. Talagang siguraduhin natin na tayo ay spiritually, physically, emotionally, psychologically prepared. At paano yan mangyayari? Kapag sisikapin natin na gawin ang kung ano ang inaasahan sa atin. Sa panahon ng Adbyento, ang isang magandang pamamaraan ng paghahanda ay ang paglilinis ng ating mga puso. Paglilinis ng ating kalooban. At ano ba yung mga dapat linisin sa ating mga puso? Yung mga karanasan ng pagkagalit, yung mga karanasan ng pagkakasala, yung karanasan ng pagkamakasarili, yung karanasan ng paglayo sa Diyos. Ito yung mga bagay na kailangan nating linisin at kailangan nating ayusin sa ating buhay ngayong panahon ng Adbyento. Kaya di po ba nakita natin kung papaanong ang unang kandila ng korona ng Adbyento ay sinindihan. Taon-taon nakikita natin yan. Taon-taon para bang napapansin natin bakit parang may kandila? Bakit parang linggo-linggo na lang tuwing ako'y magsisimba, may nagsisindi ng kandila? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng korona ng Adbyento? Iyan ay isang napakagandang simbolo sa panahon ng Adbyento. Ang korona ng Adbyento ay bilog, sumisimbolo sa Diyos na walang simula at walang katapusan, kaya bilog. At ito ay napapalimutian ng mga kulay berde na mga ornamentals, mga dahon na supposed to be sariwa pero for practicality, medyo artificial na lang. Kasi pag sariwa, baka every after 3 days, magpapalit tayo ng dahon. Magrereklamo ang mga kapitbahay. Bakit nauubos yung dahon dito ng halaman ko? Sinong kumukuha? Mga MBG po. Kaya medyo artificial na lang. Bakit merong mga kandila na 3, kulay violet, isa pink, isa puti? Bawat kandila sumisimbolo sa linggo ng Adbyento. Yung unang kandila, violet, sinindihan ngayon. Paalaala na tayo ay nasa first Sunday of Advent. Sa susunod na pagsisimba ninyo next week, sisindihan yung pangalawang kandila, violet ulit. Second Sunday of Advent. At sa pagsisimba nyo sa susunod, yung pangatlong kandila ang sisindihan. This time, pink. Bakit pink? Kasi umaasa tayo na sa third Sunday of Advent, medyo meron ka ng nararamdamang kagalakan sa puso mo. Kasi after 2 Sundays of Advent, ng pagsisikap na maayos, malinis at mapaghandaan ang panahon ng pagdating ng Panginoon, sana nakapag-confess ka na. Sana napuntahan mo na yung mga tao na medyo hindi mo pinapansin dahil galit ka. Sana sa mga panahon na ito, nagawa mo na yung mga bagay na dapat mong gawin. Kaya masaya na. Kaya kulay pink yung sisindihan. Pero alam ng Diyos, medyo meron ka pang hindi gini-give up. Meron ka pang hindi inilalet go. Kaya sa 4th Sunday, babalik na naman sa violet. Ano pa ba yung hindi mo kayang i-give up? Ano pa ba yung mga pagkakasala na hindi mo na ikumpisal? Na mas pinili mong ikumpisal yung mga kasalanang magagaang, yung mga kasalanang hindi nakakahiya. Pero yung kasalanan na seryoso at nakakahiya, hindi mo sinabi.
Kaya kailangan mong bumalik sa kumpisal at sabihin yung mas seryoso at mas mabigat na kasalanan. At yung panghuling kandila, kulay puti, iyon ay sisindihan sa Christmas Eve, sa bispiras ng Pasko, sumisimbolo sa liwanag na walang iba kung hindi si Jesus. Kaya maganda itong paanyaya ng panahon ng Adbyento para sa atin. At sa panahon na ito ng Adbyento, sa ating mga pagbasa, sisimulan na naman natin ang ating mga pagbasa, ang ating pagninilay sa simula ng kasaysayan ng kaligtasan. Kaya kung sinusundan ninyo ang mga pagbasa sa ating mga misa, ang ganda-gandang simulan ang pagninilay, ang pagbabasa ng tungkol sa kasaysayan ng kaligtasan simula sa panahon ng Adbyento. Kaya tayo ngayon ay nandun sa tinatawag na Cycle B, Year 2. Kaya ang mga pagbasa ay magsisimula sa umpisa at magtatapos ang lahat ng pagninilay at pagbasa na ito sa kapistahan ni Kristong Hari next year. Isang buong cycle. Kaya nawa, ipagkaloob ng Diyos sa atin ang tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan, ang tunay na pagsisikap na linisin ang ating mga puso, ayusin ang ating mga buhay, talikuran ang masama nating pamumuhay. Amen.